Muling iginiit ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos na nagkaroon ng dayaan sa eleksyon 2016. Base raw ito sa isinagawang decryption sa mga SD card na mga backup vote counting machine na hindi nagamit ng eleksyon. 13 SD cards ang nakitaang naglalaman ng data sa decrypting activity kahapon. Bukod dito, nauna nang nakitaan ng data ang mahigit 100 SD cards mula sa mga backup VCM. Ayon sa kampo ni Marcos, ang pagkakaroon ng data mula sa mga naturang SD card ay patunay na nagkaroon ng malawakang dayaan. Pero ayon sa COMELEC, hindi pa tiyak kung ano ang data na nilalaman ng mga SD card at kung makakaapekto ito sa resulta ng eleksyon. Ayon naman sa kampo ni Vice President Leni Robredo, tila nananaginip daw ang kampo ng dating senador sa aligasyon nitong may nangyaring dayaan noong eleksyon. Ang mga wala di manong basehan na aligasyon ay patunay raw na hindi naiintindihan ng kampo ni Marcos ang proseso ng automated elections. Muli ring iginiit ng kampo ni Robredo na hindi siya nandaya sa eleksyon. Senador Manny Pacquiao na mainit na nagsusulong sa death penalty, handa raw na pamunuan kung magkaroon man ng subcommittee. The Bible says, do not kill. Ang ibig sabihin kasi nun, pag nagkasala ka sa akin, hindi kita pwedeng patayin. Let the authority handle that. We are not talking about individually, but we are talking about the law of the land, which is approved by God and instituted by God. May mensahe rin siya sa mga kasamahan na tutol sa death penalty. You are not a good leader if you're making decision with your own consent. Ako ang ibig sabihin, hindi ka pwede kasi hindi ito sa pakiramdam mo na alam mo na bawal, kundi ito ay sa batas ng Panginoon, sa batas ng tao. Ang kapakanan, ang lagi mong tinitingnan, hindi yung pagsarili mo nararamdaman, kundi yung para sa sambayan ng Pilipino. Nagkainitan at kinailangan pang awatin sina Senators Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa Senado kanina. Kasunod niyan ang pahayag ni Trillanes na gusto di manong i-whitewash ni Zubiri at Senator Richard Gordon ang investigasyon sa korupsyon sa Bureau of Immigration. May report si Jam Sasante. Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo kanina. Ang nagngingit-ngit na si Zubiri, hinila pa palayo kay Trillanes. Nagsimula ito nang tumayo si Zubiri para iprotesta ang pahayag ni Trillanes sa panayam kanina sa programang News to Go. Sinabi kasi ni Trillanes na nais daw ni Zubiri at Senador Richard Gordon na i-whitewash o pagtakpan ng investigasyon ng Senado sa korupsyon sa Bureau of Immigration matapos daw ireklamo ang pag-refer sa resolusyon sa Civil Services and Government Reorganization Committee ni Trillanes imbes sa Justice Committee na pinamumunuan ni Gordon. Gusto nilang sila yung maging hawak ng hearing na sa ganon pwede nilang ma-whitewash kagaya nung nangyari dun sa EJK hearings dun sa mga nakaraang buwan. I will never be a part of any whitewash. I take offense in that, Mr. President. I'm glad that the gentleman took offense because if the statement was meant to be offensive, so at least he feels something. Naungkat pa ang mga kasong kinaharap ng dalawa noon, ang electoral protest laban kay Zubiri dahil sa di umunoy pandaraya sa 2007 elections na nauwi sa kanyang pagbitiw sa Senado at kasong rebellion laban kay Trillanes na nauwi sa kanyang pagkakakulong. As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the team unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. Naghamunan na ang dalawa. If you want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down.
I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in armies for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Nang mag-break ang sesyon, nilapitan ni Zubiri si Trillanes at mas nagkainitan pa ang dalawa. Hinila ng Senador Manny Pacquiao at iba pang senador si Zubiri. Matapos ang mahigit kalahating oras, bumalik ang mga senador sa sesyon. Ipinabura sa Senate records ang mainit na sagutan ng dalawa na kalaunay nagkamayan. We agree that that I'm not part or privy of any whitewash. I and Senator Gordon as well, as he's voicing to me, and that we agree to an investigation, and I will support the gentleman from Bicol. Nire-resolva pa ng Rules Committee kung ang Justice Committee ni Gordon o ang Civil Services Committee ni Trillanes ang mag-iimbestiga sa korupsyon sa immigration. Pero si Gordon, magkukusa na raw na imbestigahan ng issue sa January 23 bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon pwedeng gawin motu proprio basta corruption. Ang issue dito, corruption. Nagkaroon na nga ng putukan dito. Sabi ko, sige, imbestigahin na natin. Jam Sasante, GMA News. Inimok ni Senadora Grace Poe ang kapwa niya mga mambabatas na iprioridad ang pagpasa sa panukala na naglalayong magkaroon ng school-based feeding program sa buong bansa. Ayon kay Poe, sa pamamagitan ng programa ay matutugunan ang problema sa kagutuman sa Pilipinas. Maliban dito, mababawasan na rin ang mga batang malnourished sa bansa. Base kasi sa survey ng Social Weather Stations, umaabot sa 34% ng mga Pilipino o katumbas ng 7.7 milyong pamilya ang nagsasabing sila ay food poor o walang sapat na makain. Ani po, ang resulta ng survey ay isang hudyat na kinakailangan ng magpatupad ng mga polisiya para matiyak na may makakain ang bawat Pilipino. Dalawang kasalukuyang kongresista di mano ang nasa narco list din ni Pangulong Duterte. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, na-validate na raw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang listahan ng mga sangkot di mano sa iligal na droga. May report si Tina Panganiban Perez. Hawak na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang narco list na galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bago pa raw mag-Christmas break ang Kongreso noong nakaraang taon, ay naibigay na raw sa kanya ng Pangulo ang listahan ng mga opisyal na sangkot sa droga. Nasa listahan daw ang maraming gobernador, alkalde, hukom, piskal at general. May mga kongresista rin daw sa listahan. Congressman? Dalawa yata. Oo. Ayaw sabihin ni Alvarez kung sino ang mga ito, pero tiniyak niyang hindi ito si Pangasinan Representative Amado Espino na dati nang nadawit pero naalis din kalaunan ng Pangulo mula sa drug matrix. Sabi ni Alvarez, na-validate na raw ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng listahan, pero gusto raw niyang personal na ma-validate ito. At kumbinsido raw siyang protektor nga ng droga ang isa sa mga kongresista. Definitely meron sa Mindanao. Kuminsido ko kayo sa involvement ng dalawa? Doon sa isa, oo. Karamihan, protector. So yung kong, sir, na convinced ka, protector po yun? Oo. Pag-aaralan ni House Speaker Pantaleon Alvarez kung ano ang magagawa ng Kamara tungkol sa mga narco-politician, lalo na sa mga nadawit na kongresista. Pero ang isang miyembro ng Kamara may naisip ng parusa sakaling totoo ang paratang. Umaasa si PBA Party List Representative Jericho Nograles na tubong Mindanao na hindi totoo ang akusasyon sa dalawa niyang kasamahan sa Kamara. Pero kung totoo ang protektor ang mga ito ng droga, wala raw silang lugar sa institusyong gumagawa ng mga batas ng bansa. Sana ho hindi totoo yan, because kung totoo yan, then we have to immediately consider expelling these members of Congress. Tina Panganiban Perez, GMA News. Magtatakda na ang Kamara ng petsa kung kailan pagdedebatihan sa sesyon ang panukalang batas na magbabalik sa death penalty sa bansa. Tutol naman ang ilang grupo rito na naniniwalang labag ito sa mga international agreement na pinasok na ng Pilipinas. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. There will be a lot of debate
as we tackle legislative measures that are both important and controversial. To name a few, we have the death penalty bill, the lowering of criminal age of responsibility, the reform of the National Internal Revenue Code, and the call for the drafting of a new constitution. Isang death penalty sa mga priority bill ng Kamara ngayong taon. Yan ang sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang New Year message sa pagpapatuloy ng first regular session ng 17th Congress. Isa si Alvarez sa mga naghain ng death penalty bill sa Kamara. Nakalusot na ang panukala sa Committee on Justice. Hinihintay na lang na makalendaryo para mapagdebatihan sa sesyon. Kasama sa ipinapanukalang patawan ng parusang kamatayan ay mga krimeng konektado sa droga, sa paraang bitay, firing squad o lethal injection. Siguro in the death penalty bill, i-define natin clearly when death penalty shall be imposed on a particular convict. No? So at this point in time, these are still all not yet policy at this point in time. Target ng chairman ng House Committee on Justice na mailusot ang death penalty bill sa ikatlot huling pagbasa ngayong Mayo bago magtapos ang first regular session ng Kongreso. Pero ang mga kontra sa panukala, naniniwalang malabong mangyari ito. Well, good luck to the leadership of the supermajority. But as you know, they postponed the voting before the Christmas break because they were not certain of the votes. And I think the lull has given those opposing the death penalty more time. Sa Senado, tatalakayin pa lang ng Committee on Justice ang panukalang death penalty. Sa Hunyo pa malalaman kung lulusot ito o hindi. Ang kinaganda dito sa Senado, sa iba is it's non-negotiable. Hindi po pwedeng ipakiusap yung kanilang stand against the death penalty. I'm against, but I keep an open mind in order to support the President. Ang grupong Anti-Death Penalty Asia Network o ADPAN, sinabing di lang daw labag sa mga pinasok na international na kasunduan ng Pilipinas ang death penalty, wala rin daw patunay na pumipigil ito sa krimen. Tina Panganiban Perez, GMA News. Itinanggi ni Maguindanao Representative Bay Sandra Sema na sangkot ang kanyang anak sa nangyaring pambobomba sa lungsod ng Davao nitong Setyembre. Ayon yan kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Nakausap daw ni Alvarez si Congresswoman Sema kaugnay nito. Hindi matiyak ni Alvarez kung may kaugnayan sa politika ang pagdawit sa anak ni Sema na si Dato Muhammad Abdul Jabbar Sema sa pambobombang ikinamatay ng 15 katao. Pero sa tingin daw ni Alvarez, malabong sangkot ang nakababatang Sema na anak ni Congressman o Congresswoman Sema kay dating Cotabato City Mayor Muslimin Sema na isa sa mga leader ng Moro National Liberation Front. It doesn't make sense to me. Nakasama. Oo. Kasi yung kasing grupo, yung Mauti group, di ba? Iilan lang yon. Ngayon, yung anak ni Congresswoman, yung father, MNLF, nasa leadership. So bakit ka naman sasama doon sa maliit na grupo wherein yung father mo ay kasama dito sa malaking grupo yun. Sa kabilang dako, kinumpirma kahapon ng militar at ng pulisya na isa sa mga utak ng pagsabog sa Davao, si Sema. May impormasyong naaresto ng mga otoridad sa Malaysia si Sema nitong Nobyembre, pero kinukumpirma pa yan ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Posibleng may kasabwat daw sa LTO ang 15 fixer na inaresto kanina dahil sa pameme kay umano ng mga lisensya at rehistro ng sasakyan. 3 sa kanila dating empleyado ng ahensya ang masaklap pa. Nagagamit sa mga kinarnap na sasakyan ang mga peking dokumento. Nakatutok si Maki Pulido.
Bago mag-alas 9, ikinasa na ang magkakasabay na operasyon ng mga miyembro ng PNP QCPD District Special Operation Unit. Ilang kalsada lang ang layo ng Mapagmahal Street, Barangay Pinyahan sa Land Transportation Office. Nang halughugin ang bahay ni Eric Estadilla, nakuha ang mga peking lisensya at rehistro ng mga sasakyan na di umano'y ibinebenta niya. Mas maraming nakuha ang mga peking dokumento sa isa pang bahay ng mag-amang Ian at Boitian Singh sa Mabilis Street. Maliban sa mga lisensya at rehistro, may mga printer na ginagamit umano sa paggawa ng mga peking dokumento. Ang 3 arestadong suspect, mga dati umanong empleyado ng LTO. Yung Class A, original, naka-record, kukunin mo 2 araw lang. Ibig sabihin naka-record, nasa loob ng listahan ng LTO. Sabihin, yung 1.5, original pero wala sa record. Klase, yung manipis lang na pangit na halata. Tapos yung international license, yun, 15,000 to. Nakakuha sila ng the same form coming from the legitimate supplier. Ang mga peking dokumento karaniwan daw ibinebenta sa paligid ng LTO. Alas 10 ng umaga, sunod-sunod na na-entrap ang 12 fixer. Sabi ng opisyal, hindi naman mabubuhay ang ganitong kalakalan kung walang kasabwat sa loob ng LTO. Ang purpose natin dito, while we arrest these external fixers, mayroon pa tayong objective na kunin din yung mga contact nila sa loob. Not only LTO, even yung LTFRB, even our service providers na kung saan kami kumukuha ng cards. Pinag-aaralan natin ngayon na kung bakit yung mga fake licenses find their way sa system. Ang peking rehistro nga na nakarecord pa sa LTO, nagagamit pang palit plaka ng mga nakaw na sasakyan at motorsiklo. Yung sasakyan mo, nanakawan ng plaka, gagamitin yung nakaw na plaka sa ibang sasakyan. At yung sasakyan na yun, halos kamat sa kakambal. So, pag nag-verify ang pulis sa base nila, hindi lalabas na wanted. Usually, ginagamit siya sa criminal activities. Kidnapping, bank robbery, o even drugs, sa pag-transport ng drugs. 15 ang kabuang bilang na naaresto sa operasyon, pero wala ni isa sa kanila ang empleyado ng LTO. Maki Pulido, Nakatutok, 24.